I-version mo po para ma-check ang bawat isa. Dala mo ba? Na may check natin. Ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ang about sa panalangin. Ito po ang may pabagat na what is prayer? Ano ba ang panalangin? O? Ano yung ibig sabihin ng prayer? Hindi po ang pwedeng magbigay about sa idea. About ano ba ang panalangin? Ano po kaya ang panalangin? Sa bawat isang narito, pag-aaralan po natin yun, what is prayer? Sa tingin po kaya natin, lalo na po sa mga kasama po sa rescue team, sa tingin po natin, ano po kaya ang panalangin? Para sa'yo, Terence, ano ang panalangin? Pagdiling sa Diyos. Pagdiling. Galing yan talaga. Grabe. Pagdiling pa. Pagdiling. Yahanga mo naman ako, Terence. Sa'yo, Kuya. Ano ba ang panalangin sa'yo, Kuya? Ano yung iyo? Gagayahin ko yun. Paghiling kay Terence, kay Kuya Terence. Sa akin po ay yung panalangin ay hindi merong ibang pinakapangmalakihan nito. Ang panalangin ay hininga ng isang anak ng Diyos. Kasi pag walang panalangin, malalagutan ka. Tama po lahat na sinabi ng bawat isa. Ang paghiling. Pero ang pinaka-basic definition ng panalangin is talking to God. Ang pakipag-usap sa Diyos. Ano? Ang ibig sabihin po ng panalangin, yung pinaka-basic definition ng panalangin is talking to God. Talking to God o makipag-usap sa Panginoon. Ang prayer po ay hindi meditation o hindi siya passive reflection o hindi siya sinasaulo. Di po ba? May mga Amen. tao na ang panalangin ay sinasaulo, di po ba? Ano po? Yung panalangin ng Aba Ginoong Maria, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, Ama namin, sumasampalataya. Napakaraming panalangin. Ang sabi po dito, ang panalangin po ay hindi pinaulit-ulit. At ang panalangin po ay hindi ina-address kay Maria, kay Pedro, kay San Juan. Kapag nagpe-pray po tayo, hindi po dapat ina-address kay Maria, kay Amen. Juan, kay Pedro, o kanino man tao. At kapag nananalangin po ay hindi po dapat sinasaulo, sa ulo na yung prayer, na para bang ang pakipag-usap sa Diyos ay sinasaulo lang. Ano? Kasi po ganito yan. Kasi di po ba, ang panalangin po ay pakipag-usap sa Diyos. Ngayon, kung magpe-pray po tayo ng paulit-ulit, parang kausap ko lang ang katabi mo. Sabi mo, alay yan. Sabihin mo kay Nicole yung Aba Ginoong Maria 10 beses, sa tingin mo, ano magiging reaction niya? Ayun, hindi. Eh kung sabihin mo sa kanya ang gusto mo, Pag kung sabihin mo sa marindihan. kanya ang gusto mo, hindi mas madali, di ba? Ano? Ganon ang Diyos. Pag nakipag-usap tayo, hindi mo unawaan ng Diyos ano yung ihiling natin sa Kanya. At hindi talaga natin kinakausap ang Diyos. Kinakausap natin hangin. Dahil si Maria, hindi naman narinig ang panalangin natin. Dahil si Maria din ay tao rin. Ano po? Si Pedro, tao rin. Si Juan ay tao rin. Sila ay lingkod ng Diyos. Sila din mismo yung nanalangin sa Diyos. At di sila nagturo na manalangin sa kanila. Ang tinuro nila, manalangin tayo sa Diyos. Mahina po ba yun? Panalangin po, hindi po paulit-ulit. Dahil ang panalangin na paulit-ulit, hindi po ito kasi sasagot ng Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos sa panalangin ay mula po sa ating puso. Ano po? Ayun po na, mahina po ba yun? Dahil ang pakipanalangin po yung pakipag-usap sa Diyos. Hindi po sinasaulo. Kapag nanalangin po tayo, dapat naka-address po ito sa ating Ama. Sa ating pong Diyos. Ano po? At, ayun nga po. At ang panalangin din po ay komunikasyon po ng ating kaluluwa sa ating Diyos. Kapag Amen. nagpe-pray po tayo, ang ating pong kaluluwa ay nakikipag-communication sa ating Diyos. Ano po? Kaya nga po, nagpe-pray po tayo, nakapikit, tayo lang, o maaaring personal, o sa public. Kapag tayo po ay nanalangin, nakikipag-communicate po yung ating soul sa Diyos, na siyang nagbigay ng kaluluwa po sa atin. Ano po? Kung para sa magulang natin, kapag tayo nakipag-communicate, physical po yun. Ano po? Physical communication po ang tawag doon. At kapag tayo po ay nananalangin po, spiritual communication.